Maraming Pilipino ang nagsusumikap magtrabaho araw-araw. Pero bakit marami pa rin ang nahirapan sa pera? Hi, it's me again, Sir Jel. Ang pag-usapan natin ngayong gabing to ay why saving is not enough. Isa sa pinakakaraniwang financial mistake na maraming Pilipino ay ang walang ipon or emergency fund. Kapag may dumating na biglang gasusin, tulad ng pagkakasakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho, napipilitan tayong umutang. Dahil dito, mas lalo tayong lumulubog sa problema sa pera. Pangalawa ay gumagastos ng higit sa kinikita. Minsan, gusto nating makasabay sa lifestyle ng iba. Bagong cellphone, branded na gamit, o mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang problema, kapag hindi kontrolado ang paggastos, nauuwi ito sa utang at financial stress. Isa pang malaking pagkakamali ay walang malinaw na financial planning. Maraming tao ang nagtatrabaho ng maraming taon, pero hindi nila alam kung saan napupunta ang kanilang pera. Walang budget, walang savings goal, at walang plano para sa future. Karaniwan din sa atin ang pagpaliban at paghahanda para sa kinabukasan. Iniisip natin na bata pa tayo o may oras pa para mag-ipon at magplano. Pero ang totoo, habang pinapatagal natin ang paghahanda, mas nagiging mahirap itong habulin sa future. Isa pa sa financial mistake ay hindi pagpaprotekta sa income ng pamilya. Kung ang breadwinner ay mawalan ng kakayanang kumita dahil sa sakit, aksidente, o pagkawala ng buhay, malaking problema ang maiiwan sa pamilya kung walang financial protection. Ang totoo, karamihan ng financial problem ay hindi nangyaring bigla. Ito ay bunga ng maliit na maling desisyon sa pera na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng maraming taon. Pero ang magandang balita dito ay, kapag natutunan mong baguhin ang inyong financial habits, maaari mong baguhin ang direksyon ng inyong financial future. Ako si Sir Jel. Layunin kong turuan ng Pilipino kung paano maging handa sa kanilang financial future. Tandaan, ang kaalaman sa pera ay proteksyon para sa pamilya. Ingat!